Isang masakit na katotohanan sa boxing mga tol. Matatanda ng isang boxer na binalita ko nung nakaraan, si Hassan Gaya, isang Tanzanian professional boxer na lumalaban sa lightweight division. Namatay matapos magtamo ng brain injury dahil sa matinding tama sa ulo at na-knockout sa laban. Nangyari ito December 27 at namatay siya December 30. May balita mga tol na sobrang liit pala ng bayad sa kanya sa laban na yon. Meron kasi tayong tinatawag na purse money sa bawat laban. May balita ngayon na 60,000 Tanzanian shilling ang purse money ni Hassan Gaya. Ang 60,000 sa Tanzania ay katumbas lamang po ng 1,413 pesos. Ganun po kababa ang halaga ng pera sa Tanzania. Kung dito sa Pilipinas, mababa na ang pera natin pagdating sa dolyares. Pero mas mababa pa ang Tanzanian shilling. Siguro ang 60,000 sa Tanzania, malaki na yun mga tol. Maliit lang ang palitan pagdating sa dolyar dahil $24 lang ang kapalit ng 60,000 Tanzanian shilling. Dito sa Pilipinas, magkano sa tingin nyo ang bayad sa mga pro boxer? Sa mga beginner, magkano ang binabayad sa kanila? Sa hirap ng training nila at delikado ang sports na ito, dapat din talaga malaki ang bayad. Pero mahirap kasi mag-promote dito sa Pilipinas, lalo na sa boxing. Wala kasing sponsor mga tol. Mas marami pa ring sponsor sa basketball at mas maraming Pinoy ang naglalaro ng basketball. Sa iba pang balita, Jaron Ennis target sana maging undisputed champion sa welterweight. Kaya hindi pa ito umaakyat ng timbang. Kasalukuyan hawak ni Ennis ang IBF belt at target ipunin ang 4 na belt. Pero ang problema, walang interesadong makipag-unification kay Jaron Ennis. Hawak ni Brian Norman Jr. ang WBO belt. Hawak ni Mario Barrios ang WBC at hawak ni Emantas Estañones ang WBA. Nakita ni Jaron Ennis na malaki ang tsansang maipon ang 4 na belt dahil kayang talunin ang kasabayan na champion. Maraming analyst din ang nagsasabi na si Jaron Ennis ang pinakamalakas ngayon na champion sa welterweight division. Matapos iwanan ni Crawford ang welterweight at umakyat sa super welterweight, si Jaron Ennis na ang bagong hari. Pero may isang katapat si Jaron Ennis. Walang iba kundi si kargadong Conor Benn the Destroyer. Kaya pinipilit ni Manong Ed Hearn, promoter ni Conor Benn, gusto ikas agad ang laban kay Mario Barrios para maagaw ang WBC belt. Ito ang isang paraan ni Manong Ed Hearn para mas malaki ang laban ng unification kay Jaron Ennis. Sa iba pang balita, the monster na Naoya Inoue, paghaharian pa rin daw ang featherweight division. Wala daw malakas sa featherweight at kayang walisin ni Inoue. Ito ang 4 na champion ngayon sa featherweight. WBO si Rafael Espinosa, IBF si Angelo Leo, WBC si Brandon Figueroa at WBA si Nick Ball. Sa 4 na yan mga tol, sino sa tingin nyo ang tatalo kay Naoya Inoue? Pwede sana si Brandon Figueroa pero tinalo na ito dati ni Stephen Fulton. Alam naman natin na binugbog lang ni Inoue si Fulton at ginawang mahinang nilalang. Okay mga tol, hanggang sa muling update.